Limang murang SUV na halos walang bumibili pero sobrang mura pala mga kaibigan. Madalas tayo nakabase sa pangalan ng brand na ang alam lang nating mga sasakyan na matibay talaga ay gaya ng Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero, Ford Everest at iba pang mga Japanese SUV na madalas na nakikita sa kalsada ng Pilipinas. Pero sa video na ito ay malalaman mong may mas matitibay pa pala at murang mga second hand na sasakyan na kadalasan ay dinededma lang ng karamihan. Mas practical na klase kasi mas maraming features ito na mabibili mo sa mas mababang presyo lang. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Number 1 ang Kia Sorento. Marami ang nagdadalawang isip kapag narinig ang salitang second hand, pero pagdating sa Kia Sorento, ibang usapan na yan mga kaibigan. Ang tanong, bakit nga ba napakasulit ng second hand Kia Sorento? Una sa lahat, mas malaki ang matitibid mo sa branyo nito dahil hindi masyadong pansinin pag branyo itong sasakyan, kaya mas nagiging mababa ang presyo nito sa karamihan ng second hand, pero hindi pa rin nababawasan ang kalidad, tibay at mga features nito. Pangalawa, napaka-premium ng Sorento dahil mas advanced ang mga features nito sa karamihan. Sa presyong katumbas lang ng ilang mas maliliit na SUV o crossover, makakuha ka ng leather seat, push start button, cruise control, reverse camera, climate control at sa ibang variants pa nga ay may panoramic moonroof pang kasama. Ang mga features na dati makikita lamang sa mas mahal na sasakyan ay mabibili mo sa mas mababang second hand premium SUV na gaya nito. Pangatlo, kilala rin ang makina nito na 2.2 CRDI diesel engine. Ang pagiging malakas nito kumatak kahit puno ang sakay o may mabigat na karga. Kapag regular ang maintenance mo, kaya nitong tumagal ng daang-daang libong kilometro. Kaya hindi nakapagtatakang marami pa ring lumang Sorento ang maayos pa ring tumatakbo hanggang ngayon. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit gusto ito ng maraming pamilya ay ang comfort nito. Maluwag kasi ang loob ng Sorento, komportable ang mga upuan at tahimik ang cabin nito na kahit mahaba ang biyahe, hindi agad makakaramdam ng pagod ang driver at mga pasahero. Dagdag pa rito ang malalambot na mga suspensions na kayang sumalo ng mga malulubak na kalsada o mga off-road condition. Hindi rin nagpapahuli ang Sorento sa mga fuel efficiency. Para sa isang 7 upuan SUV may malakas na diesel engine, matipid pa rin ito sa krudo kumpara sa ilang sikat na SUV lalo na kung sa highway mo ito gagamitin. Kaya swak ito para sa mga pang-araw-araw na gamit at sa mahahabang biyahe kasama ang pamilya. Pagdating naman sa mga safety features, kahit old model o second hand ang Sorento, puno pa rin ng mga modern safety features itong modelo. Gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system, may kasamang electronic stability control, traction control, maraming airbags at iba pang mga safety features sa mga second hand model ng Sorento. Ibig sabihin hindi ka lang bumili ng komportableng SUV, bumibili ka rin ng sasakyang nagbibigay ng dagdag na seguridad sa bawat biyahe. Isa pang dahilan kung bakit sulit ang Sorento ay ang disenyo nito. Kahit ilang taon nang lumipas, moderno pa rin ang design. Hindi ito madaling magmukhang luma, kaya kapag maayos ang kalidad o pag-aalaga nito, marami pa rin napapalingon sa modelong ito. Well, magkano nga ba ngayon sa second hand market ang Kia Sorento? Sa ngayon, mabibili mo ito sa pinakamababang presyo mula 700,000 hanggang sa 1.2 million pesos na kung tutuusin ay mas mababa na yan kumpara sa isang brand new Japanese car model na wala pa sa mga kalingkingan ng features nitong second hand Kia Sorento. Number 2 sa listahan natin ay ang Mazda CX-5. Kung naghahanap ka naman ng second hand SUV na hindi lang maganda ang forma kundi sulit din ang performance, comfort at reliability, isa sa pinakamagandang pagpilian ngayon ang 2017 Mazda CX-5. Hindi masyadong pansinin ang Japanese brand na Mazda, pero isa rin ito sa matitibay na brand gumawa ng mga sasakyan gaya nitong CX-5. Ang unang mapapansin mo rito ay ang disenyo. Kahit halos isang dekada na ang lumipas mula nang ilabas ito, moderno at elegante pa rin ang design ng 2017 Mazda CX-5. Hindi ito madaling mapag-iwanan ng panahon. Sa katunayan, marami pa rin nagkakamali at inaakalang mas bago pa ang modelong ito dahil sa premium nitong disenyo. Pero hindi lang sa ganda nito natatapos ang CX-5. Ang isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakasulit ng second hand model na to ay ang kalidad ng pagkakagawa dito. Kilala ang Mazda sa solidong build quality na kapag isinara mo ang pinto, ramdam mo na kaagad ang bigat at tibay nito. Sa loob naman, premium ang pakiramdam ng cabin, malalambot ang materialis nito at maayos ang pagkakagawa ng dashboard. Tahimik ang loob kahit tumatakbo na sa highway. Pagdating naman sa performance, gamit na ng 2017 Mazda CX-5 ang Sky Active Technology. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng makina kundi nakatuon din sa pagiging matipid nito sa konsumo ng gasolina at mas responsive na pagmamaneho. Ang 2.0 liter at 2.5 gasoline engine kasi nito ay parehong kilala sa pagiging maasahan kapag regular ang maintenance. Kaya naman kung bibili ka talaga ng Mazda CX-5 brand new ay talagang mas mahal ito sa karamihan. Pero mas bumababa naman ang presyo nito kapag second hand na.
Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit gustong-gusto ng maraming may-ari itong Mazda CX-5 model dahil sa napakagaang ng manibela nito. Stable sa mga kurbada at mas kontrolado ang takbo kumpara sa maraming SUV sa parehong kategorya nito. Kaya kung mahilig kang mag-drive, malaking plus ang CX-5 pagdating sa comfort dahil talagang ginawa ito para sa pamilya at mahabang biyahe. Maluwag ang upuan, maganda ang suporta ng likod at tahimik din ang cabin nito dahil maganda talaga ang sound insulation. Kahit bumiyahe ka ng ilang oras, hindi agad mapapagod ang mga pasahero at driver. Hindi rin nagpapahuli ang 2017 CX-5 sa safety. Marami ang mga variant nito na may 6 na airbags na at mga modern safety features. Gaya ng pagkakaroon ng ABS, Electronic Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist at iba pang mga advanced safety features gaya ng blind spot monitoring at rear cross traffic alert. Ang isa pang dahilan kung bakit sulit bilhin ang mga second-hand Mazda CX-5 ay dahil sa transmission type nito na talagang may napatunayan na sa tibay. Hindi sirain at talagang mas tumatagal ng ilang dekada. Dahil second-hand 2017 Mazda CX-5 ang bibilhin mo, mas malaki ang value ng bawat pisong gagastusin mo sa halagang hindi pa aabot sa presyo ng isang brand new na mid-size crossover. Makakuha ka ng SUV na premium ang itsura, masarap i-drive, komportable at buong pamilya ang kakasya at puno pa ng mga safety features. Sa Pilipinas, ang second-hand CX-5 2017 ay kadalasan mabibili mo sa pinakamababang presyo mula 650,000 hanggang sa 900,000 pesos depende sa kondisyon nito. Number 3, ang Toyota Highlander. Ito ang SUV na personal ding inirerekomenda ng maraming mekaniko dahil halos Lexus ang tibay nito. Pero mas mababa ang presyo kung ang hanap mo ay isang 7-seater na kayang tumagal ng maraming taon basta't maayos lang ang maintenance. Mahirap talunin ang Toyota Highlander. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit napakaganda kasi ng reputasyon nito ay dahil sa magandang 3.5 liter V6 engine nito na kabilang sa kilalang Toyota reliable and trusted engine sa loob ng maraming taon. Napatunayan ng makinang ito ang tibay at pagiging maasahan. Hindi ito gumagamit ng turbocharger kaya mas kaunti ang komplikadong piyesang maaaring masira habang tumatanda ang sasakyan. Isa pa sa magandang katangian nito ay ang paggamit ng timing chain sa halip na timing belt. Sa tamang pag-aalaga at regular na change oil, ang timing chain ay karaniwang tumatagal ng napakahabang panahon. Isa itong malaking dahilan kung bakit maraming Highlander ang umaabot ng higit sa 300,000 kilometro nang hindi kinakailangan buksan ng makina. Para sa malalaking repair, depende sa model year nito. Makakakuha ka pa rin ng 6-speed automatic transmission sa mga naunang modelo at 8-speed automatic transmission naman sa mga bagong variant na parehong napatunayan ng tibay ng dalawang transmission na ito basta't sinusunod lamang ang tamang maintenance schedule. Kilala rin ang Highlander sa napakalambot at halos hindi mo maramdamang paglipat ng gear kaya napaka-komportabling gamitin sa araw-araw na biyahe. At kung ikukumpara sa Lexus RX, mapapansin mong halos magkapareho lang ang pundasyon ng kanilang engineering. Pareho silang gumagamit ng maaasahang makina na kilala rin sa reliability. Bukod pa dyan, mas premium din ang interior ng Highlander kahit sa mas lumang modelo nito. Maraming buyer ang mas pinipili ang Highlander dahil sa maluwag na cabin at tahimik at mas mababa ang presyo sa second-hand market. Samantala kung ihahambing naman sa Toyota Fortuner, mas komportable ang Highlander para sa mga pang-araw-araw na paggamit. Kaya mas practical ang second-hand model nito sa pamilyang naghahanap ng maluwag na sasakyan at pwede sa mahahabang biyahe. Kung pag-uusapan naman ang presyo ng mga Toyota Highlander second-hand, mula 2008 hanggang 2012 ay makakabili ka mula 500,000 hanggang sa 1 million depende sa kondisyon at import history. Pagdating naman sa 2013 hanggang sa 2016 model ng Toyota Highlander, ito ay nagkakahalaga naman mula sa 1.5 million hanggang sa 2.5 million pesos depende sa variant at kondisyon nito. Number 4, ang Hyundai Santa Fe 2010 to 2015. Kapag naghahanap ka ng second-hand SUV, kadalasan rin ang unang pumapasok sa isip ng marami ay ang Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport at Honda CR-V. Pero may isang SUV na madalas nakakaligtaan ng iba pero napakalaki ng value na binibigay nito, ang Hyundai Santa Fe 2010 hanggang sa 2015. Ang tanong, bakit nga ba sulit bilhin itong modelo? Isang lumang klase ng Hyundai Santa Fe. Una sa lahat, malaking dahilan ng presyo nito sa second-hand market kasi ngayon sa Pilipinas ang Hyundai Santa Fe 2010 hanggang sa 2015 ay karaniwang mabibili mo sa humigit kumulang 400,000 hanggang sa 800,000 pesos depende sa variant nito, milyahe at kondisyon. Ibig sabihin sa halagang mas mababa kaysa sa maraming sikat na SUV, makakakuha ka ng isang premium na 7-seater SUV na dati ay nasa mas mataas na presyo noong brand new pa.
Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hinahangaan ng Santa Fe ay ang 2.2 liters CRDI diesel engine nito. Ito ang isa sa mga pinakamagandang makina ng Hyundai dahil sa lakas ng hatak at magandang fuel efficiency. Kahit puno ang sakay nito, hindi hirap ang makina dahil malakas ang torque. Para sa mga mahihilig sa long drive, out of town trips at pang family use, malaking advantage ito. Hindi lang makina ang maganda sa Santa Fe. Pagdating naman sa comfort, talagang ramdam mo ang nasa premium na SUV ka. Napakatahimik ng cabin, komportable ang mga upuan at maganda ang ride quality. Kahit ilang oras ang biyahe, hindi madaling mapapagod ang driver at mga pasahero. Isa rin sa dahilan kung bakit sulit ay ang dami ng features nito na makukuha mo depende sa variant sa second-hand market. Naka-leather seat cover na ang 2010 to 2015 model nito sa mas mataas na variant. May power seats na rin, may automatic climate control at may cruise control, may push start button, reverse camera, sunroof sa ilang variant at maraming safety features ang mga ganitong modelo. Mga bagay na minsan kailangan mo pang gumastos ng malaki para makakuha ng isang mas advanced na features. Pagdating naman sa tibay, maraming Santa Fe ang umaabot ng mataas na milyahe basta tama lang ang maintenance. Ang sekreto dito ay ang regular na oil change, tamang paggamit ng diesel at hindi nagpapabaya sa turbo, injectors at transmission. Maganda rin ang handling ng Santa Fe. Hindi ito parang malaking pick-up na matigas ang ride. Mas malaki ang pakiramdam nito sa isang premium crossover. Stable sa highway, tahimik at komportable sa araw-araw na paggamit. Pero tulad ng kahit anong second-hand vehicle, mahalagang suriin din bago bumili. Tingnan ang maintenance history nito, kondisyon ng turbo, usok ng makina, transmission shifting, suspensions, electrical features kung hindi binaha o naaksidente ng malaki. Dahil ang murang unit ay hindi palaging pinakamagandang deal, mas mabuti ang medyo mas mahal pero alagang-alaga. Sa uli, ang Hyundai Santa Fe 2010 hanggang 2015 ay isang underrated na SUV sa presyong nasa second-hand market na kung saan makakakuha ka ng malaki, komportable, malakas at premium na SUV para sa pamilya. Gaya nitong Hyundai Santa Fe na nag-range mula 400,000 hanggang sa 900,000 pesos depende sa variant, kondisyon, year model at maintenance history nito. At ang panglima sa listahan natin ay ang Hyundai Tucson. Well, bakit sulit bilhin ang second-hand Hyundai Tucson mula 2016 hanggang sa 2019 model? Di rin masyadong pansinin ang modelong ito, lalo na yung mga old model pa na 2016 hanggang sa 2019. Pero ang tanong, bakit nga ba sulit bilhin itong second-hand model na Tucson? Una sa lahat, tingnan natin ang presyo nito. Sa second-hand market ngayon sa Pilipinas, ang Hyundai Tucson 2016 hanggang sa 2019 ay karaniwan nasa humigit kumulang 500,000 hanggang sa 900,000 pesos lang, depende sa variant, mileage, condition at maintenance history nito. Pero may ilang mga second-hand 2016 Tucson na mabibili sa mas mababang halaga mula 400,000 hanggang sa 600,000 pesos. Ibig sabihin, ang presyo nito ay mababa kaysa sa maraming sikat na SUV. Makakakuha ka ng isang modernong crossover na komportable, matipid at puno ng napakaraming features. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sulit ang Tucson 2016 ay ang makina nito. Gumagamit ang Hyundai ng sikat na CRDI na 2.0 para sa Tucson at kilala sa lakas ng hatak, magandang fuel efficiency, malakas na torque at hindi hirap kahit puno ang sakay, lalo na sa long drive, highway o sa mga paakyat na lugar. Kung ikaw ay mahilig bumiyahe kasama ang pamilya, malaking advantage ang diesel engine nito dahil nagbibigay ito ng magandang kombinasyon ng lakas, tipid sa krudo at modernong sasakyan gaya nito. Hindi lang makina ang magugustuhan mo dito. Ang isa pang dahilan na magugustuhan mo rin sa Tucson na second-hand model ay ang comfort nito. Kapag pumasok ka kasi sa loob, mararamdam mo agad ang pagiging premium nito. Parang new generation model lang. Maayos ang layout ng dashboard, komportable ang mga upuan at tahimik ang cabin habang bumabiyahe. Kumpara sa ibang SUV sa parehong presyo, ang Tucson ay nagbibigay ng mas magandang driving experience. Magang ang manibela nito, stable sa highway at hindi nakakapagod gamitin kahit sa araw-araw na biyahe. At isa pa sa malaking dahilan kung bakit sulit ito ay ang dami ng features na makukuha mo dito. Depende sa variant, maaari kang magkaroon ng leather seat cover, push start button, cruise control, reverse camera, steering wheel controls at mga airbags. May kasamang stability control pa para sa mas premium na pakiramdam. Mga features na minsan ay kailangan mong gumastos ng mas malaki para makakuha sa ibang mga sasakyan. Pagdating naman sa tibay, ang Hyundai Tucson ay kayang tumagal ng maraming taon kung maayos ang pag-aalaga dito. Marami ng unit ang ginagamit araw-araw at umaabot ng mataas na milyahe dahil sa sinusunod ang tamang maintenance schedule.
Pero tulad ng lahat ng second-hand diesel vehicle, mahalagang suriin din ito bago bumili. Kailangan tingnan ang maintenance records nito, kondisyon ng turbo, injector system, transmission shifting, air conditioning system, suspensions, at kung wala ang history ng baha o malaking aksidente ay pwedeng-pwede na ito. Dahil ang tunay na sulit ng sasakyan ay hindi lang yung pinakamura. Ito yung unit na maayos ang kondisyon at hindi nagbibigay ng problema pagkatapos bilhin. Sa uli, ang Hyundai Tucson 2016 hanggang 2019 ay isang underrated na SUV sa Pilipinas. Sa presyong nasa second-hand market, makakuha ka ng sasakyang matipid sa diesel, komportable para sa pamilya, maganda ang forma, maraming features at may kalidad na kayang tumagal. Kung gusto mo ng SUV na hindi kasing dami sa kalsada pero mataas ang value, makukuha mo sa pinakamababang presyo mula sa 400,000 hanggang sa 800,000 pesos depende sa kondisyon nito. Nissan Urban Escapade. Isa ito sa mga recommendable family car at isang subok na workhorse van na kilala sa pagkakaroon ng maluwag na cabin at matipid na makina. Hanggang ngayon ang van na ito ay in demand sa second-hand market. Saan ka pa ba naman kasi makakakita ng ganito kalakas at katipid at katibay na van sa murang presyo sa panahon natin ngayon? Kaya naman pinag-aagawan pa rin ng ilang mga second-hand buyer itong sasakyan. Dahil sa ang Nissan Urban Escapade ay may malawak na interior, hindi lang sa 10-seater ang kaya nitong i-accommodate, hanggang sa 16 to 19-seater pa. Malimit na ginagamit ito bilang pampasahero o di naman kaya delivery o pangkargo. At nakatuon din madalas bilang pangnegosyo. Ang laki ng sukat kasi nitong van ay maraming advantage sa karamihan dahil siguradong lahat ng kailangan mo ay madadala mo na. Simple at traditional lang, walang arte ang interior features nito. Naka-manually adjustable ang seats pati na rin ang mga bintana at meron lamang radio, malamig na aircon at maliliit na pocket para sa ilang mga gamit. Sa Pilipinas ngayon, marami pa ring may-ari nito ang nami-maintain sa maayos na kondisyon nitong Nissan Urban. Dahil kahit papano, madali pa rin itong hanapan ng aftermarket spare parts at mekaniko na pwedeng gumawa nito. Mura lang din ang maintenance at presyo ng mga parts nito. Gumagamit ito ng makina na 2.7 liter diesel engine na may 4-cylinder, 8 valves na talagang subok sa pangmatagalang biyahe. Kaya nitong umakyat sa matatarik na daan ng hindi hirap kahit mabibigat pa ang karga. At meron itong fuel consumption na mahigit sa 10 to 15 km per liter depende sa riding style at kondisyon. Usually naka 5-speed manual transmission lang ito pero may mataas na ground clearance kaya hindi hirap sa mga biglaang off-road o matutubig na lugar. Kaya nitong magkarga ng bigat na may timbang na 800 to 1,000 kg at umabot sa bilis na 160 to 170 km per hour. Sa Pilipinas minsan umaabot ang presyo nito ng mahigit sa 300,000 pesos pero makakabili ka na rin naman ng hanggang sa 190,000 pesos sa pinakamurang presyo nito depende sa kondisyon. Toyota Innova 2008. Maliban sa napakamura ng presyo nito, ang Innova 2008 ay talagang hinahangaan kumpara sa mga bagong modelo. Masubok at mas napatunayan kasi nito ang tibay na hinahanap ng isang car buyer sa isang sasakyan. Alam din ng marami na ang suspensions ng ganitong modelo ay tumatagal ng mahigit sa isang dekada. May ilan pa nga sigurong 2008 model na Innova na hindi pa nagpapalit hanggang ngayon. Bukod pa dyan, kalimitan sa mga features nito ay manual pa lamang. Kadalasan maraming aftermarket spare parts sa ganitong modelo na available pa kumpara sa mga bagong modelo na sobrang mahal at hindi pa available. Mas madaling hanapan at mas madaling i-maintain lalo na sa panahon ngayon na mura ang hinahanap ng marami. Di ba mas nakakatipid ka kung ang piyesa na bibilhin mo ay nasa labas na lang ng kasa? Itong 2008 Toyota Innova ay gumagamit ng makina na AN40 pa at 2KDD4 diesel engine na kilala sa tibay, malakas na torque at tumatagal ng maraming taon. Madali ring i-maintain at mas mura ang presyo ng makina nito. May simpleng electronics lang kaya madaling hanapan ng piyesa. Pagdating sa fuel consumption, depende rin sa makina na bibilhin mo. Ang ganitong modelo na 2008 Innova ay may dalawang klase kasi ng makina. Isang gasoline at isang diesel engine. Pero mas makakatipid ka ng gusto kung ang diesel engine ang pipiliin mo. May fuel consumption kasi ito na 13 hanggang sa 15 km per liter. Naka rear wheel drive din ito, hindi tulad ng maraming MPV ngayon na front wheel drive na. Kaya mas maganda pa rin ang hatak nito lalo na kapag puno ang sakay. Mas kaya ang akyatan at mas stable kapag may mabigat na karga o long distance travel. Pagdating sa loob nitong Innova, isa pa sa paborito ng marami, ang lawak ng capacity nito. Hindi lang 7 hanggang sa 8 passenger ang kaya nitong i-accommodate. May flexible cargo space at foldable ang rear seats nito. At malakas na rin ang air condition system ng 2008 model na Innova.
May mataas na ground clearance kaya medyo kampante ka sa lubak at medyo binabahang kalsada. Dito sa Pilipinas, ang 2008 model Toyota Innova ay makakabili ka mula sa 300,000 hanggang sa 250,000 depende sa kondisyon nito.